Ano ba? Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise the Lord. Humingi po tayo ng dispensa, no, sa ating mga viewers at listener dito po sa FB Live. Medyo nagka-diferensya po yata yung ating broadcast, ano. So, paki-message na lang po kung okay na at magpapatuloy tayo sa pag-aaral o pagtalakay ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Okay na ba? Okay na? Ha? Okay na? Praise the Lord. So, ulit tayo nito, mga kapatid. Ano? But anyway, maraming salamat, ano? Maraming salamat sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. At ayan, naputol daw. Buti mayroong viewer tayo, no, na nag-comment at nag-ano sa atin, no, nag-paabot na medyo naputol yung ating broadcast. Alright, so tuloy natin at i-review natin yung una nating yung na-share na natin kanina, ano? Praise the Lord. Okay, so gaya ng aking sinabi, ito po yung ating tinatalakay, yung apat na pangunahing tanong sa pagka-Diyos, na kapag ka ito po ay naunawaan natin, magiging madali na po sa atin ang ilang o iba pang mga aralin sa Biblia na may kaugnayan sa pagka-Diyos, no? Number 1 na tanong, mayroon bang Diyos? Number 2, ano ang Diyos? Number 3, ilan ang tunay na Diyos? At number 4, sino ang tunay na Diyos? So lahat po yan ay tinatalakay natin. Yung iba na talakay na natin, nasagot na natin yan. Mayroon bang Diyos? Yes, of course, mayroong Diyos. At may mga pruweba tayo sa Biblia at maging ang iba pang mga argumento na tinalakay natin, mga kapatid. Pangalawa, ano ang Diyos? Ang direktang sagot po ng Biblia dyan, ang Diyos ay Espiritu. And then pangatlo, ilan ang tunay na Diyos? Maliwanag na maliwanag po tinalakay natin. Ang iisang tunay na Diyos ay ang Diyos, mga kapatid, ay iisa lamang, no? Ang tunay na Diyos ay iisa. And then kahapon tinalakay din natin yung topic na ang pagkakatawang tao ng Diyos. Maliwanag po yan sa Biblia na ang Diyos ay nagkatawang tao. At ngayon naman po, tatalakayin natin na ang pang-apat na tanong, sino ang tunay na Diyos? So basahin muli natin ang Exodus chapter 3 verse 13 to 14. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? So, nagtatanong si Moises, ano ang pangalan mo, Panginoon? Pag pumunta ako roon, sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, and then sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? So ang concern ni Moises, Panginoon, ano yung pangalan mo na sasabihin ko sa kanila? Anong sabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. So ngayong gabi po, gaya ng aking nabanggit kanina, pag-uusapin natin ang topic na ito, sino ang tunay na Diyos? Amen. Hindi po lahat ng tumatawag at sumasamba sa Diyos ay kilala ang tunay na Diyos. Wika nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba,
ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. So maliwanag mga kapatid, nung si Apostol Pablo po ay pumunta doon sa Atenas, sa lugar na kung saan nagpo-produce po ito, lumilitaw dito yung tinatawag na mga Greek philosopher, yung mga matatalinong tao, nandyan yung mga Stoiko, nandyan yung mga Epikuryo, at marami pang iba, Ngayon, sa sobrang talino nila at maging sa religion, sa larangan ng religion, napangalanan na siguro nila lahat ng Diyos. Kaya lang, sa pangamba, siguro sa pangamba na baka mayroong hindi mapangalan ng Diyos, ang ginawa po nila, gumawa sila ng isang dambana. Doon sa dambana may nakasulat na sa isang Diyos na hindi kilala. Nung si Paul po ay pumunta roon, yun ang napansin niya at doon siya nagpasimula. Itong Diyos na hindi ninyo kilala, itong sinasamba ninyong Diyos na hindi kilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. At doon na nga po ipinangaral ni Apostol Pablo ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Now, yan po ang ating sinasabi mga kapatid. Maraming tao ngayon, tapat naman talaga sila sa kanilang puso na sila ay sumasamba at gustong sumamba maglingkod sa Diyos. Ang problema lang po, hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Ang nakakalungkot nga lang, hindi ganun kahalaga sa kanila, Hindi ganun kahalaga sa kanila yung makilala ang Diyos. Kaya basta sumasamba na lang sila, basta sa isip nila, nagsasadyos sila. Basta ang isip nila, total, nagre-relihiyon naman ako. So parang ganun lang. Pero ang tanong natin, mahalaga ba talaga mga kapatid at kaibigan na makilala ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos? Importante ba yun mga kapatid? Now, tingnan natin ang nakasulat sa Biblia. Gaano kahalaga na makilala o malaman ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos? Tingnan natin ang nakasulat sa John chapter 17 verse 3. Mga kapatid, amen. John 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan. Na ano raw po? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. So maliwanag po sa Biblia, sa John chapter 17 verse 3, si Kristo mismo ang nagsasabi, ito ang buhay na walang hanggan. This is life eternal. Ano raw po yung life eternal? Makilala, malaman ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo. So kung importante po na makilala ang iisang Diyos na tunay, importante rin na makilala kung sino itong sinugo ng Diyos na si Kristo. So importante po yun. Ganon ka-importante mga kapatid ang makilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Amen. Kaya nga sa Biblia, maging si Apostol Pablo, meron siyang pahayag. Sa pagbabalik ni Kristo, meron pong hahatulan si Kristo. Sino yun? Sabi ko nga po mga kapatid kahapon sa pagtuturo natin dito sa church, sa pagbabalik ni Kristo, meron siyang gagawin sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Ang mananampalataya na dumaan ng kahirapan, sabi niya ang Biblia, kayong pinighati ay bigyang kapahingahan namin, bigyang kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesucristo mula sa langit, kasama ang mga banal na anghel, kasama ang mga anghel na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi tumalima sa Ebanghelyo ng Panginoon. So meron siyang gagawin sa kanyang pagbabalik. Una, yung mga mananampalataya dumaan sa kahirapan, bibigyan ng kapahingahan,
tatanggap ng kaligtasan. Pero yung mga hindi nakakilala sa Diyos at hindi tumalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, sila po ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggan doon sa impyerno ng apoy. Tingnan natin mga kapatid ang nakasulat sa Biblia, no? Sa wikang English, mas maganda po nakasulat yan, ano? 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance. Tingnan nyo yun mga kapatid, ano? Maghihiganti, taking vengeance. Kanino? On them that know not God. Kanino maghihiganti ang Panginoon? Sa kanila na hindi nakilala ang Diyos. On them that know not God. And number 2, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. At sila na mga hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano raw po ang gagawin? Who shall be punished? Pahihirapan sila sa pamamagitan ng walang hanggang distraction, kapahamakan mula sa presensya ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So mga kapatid, ganun katindi, no? Pag hindi mo nakilala ang Diyos, pag hindi ka tumalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, sa pagbabalik ng Panginoon, maghihiganti siya. Anong igaganti niya? Apoy, naglalagablab na apoy. Everlasting destruction ang iparurusa ng Panginoon. Kaya ganun ka-importante mga kapatid. Bakit ganun na lang kami ka-diin, no? Binibigyan namin ng diin or emphasis yung pagtuturo tungkol sa pagka-Diyos. Yung iba basta, okay na, basta masaya tayo dito, no? Nabibless tayo dahil puro motivational, namomotivate tayo sa mga message na na-encourage tayo. Mga kapatid, ang dami ng mga motivational preacher ngayon. Pero hindi po itinuturo at ipinakikilala kung ano ang pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos. No? Yes, dito na motivate ka, dito na inspired ka, no? Yung ginagawa mo, kung ikaw man ay negosyante, kung ikaw man ay ganito, ang ginagawa mo, motivated ka, no? Masayang-masaya ka. Pero ang problema, kung hindi mo kilala ang Diyos, yung message ng motivation will not save you from hell. Hindi magliligtas yan sa iyo. Ang importante po ngayon, makilala ang tunay na Diyos. Malaman kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sabi ng Biblia, ito ang buhay na walang hanggan. Tanungin mo ang iyong sarili, kilala mo na ba talaga ang Diyos? Alam mo na ba talaga ang kanyang pangalan? Sabi ni Kristo, this is life eternal, that they might know thee, the only true God. At sa pagparito ng Panginoon, maghihiganti siya sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos at hindi tumalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya ganun mga kapatid kadiin, no? Ganun katindi yung pagbibigay diin natin para makilala ang tunay na Diyos. Amen. Ganun kaalaga. Dahil hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, parusa ang aabutin mo. Nakakatakot yan mga kapatid. No? Tuwang-tuwa ka, akala mo, nandiyan ka sa malaking simbahan, kung magpuri, no? Tapos, air condition, ang ganda ng mga instrument, ang titindi ng mga umaawit, wala po doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan, kapag nakilala mo ang tunay na Diyos, kapag nalaman mo ang kanyang pangalan. Amen. So kaya, ganito tayo kadiin sa pagtuturo tungkol sa pagpapakilala sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, siguro itatanong mo, Pastor, ano ba talaga ang pangalan ng Diyos? Ano ang pangalan ng Diyos? Well, sa Old Testament, ang Diyos po gumamit ng maraming pangalan, hindi lang isa. No? Marami siyang pangalang ginamit.
At ipapakita ko po sa inyo yung chart na ginawa po ng ang aming General Superintendent International doon po sa kanyang libro, The Oneness of God. Inilagay niya po ang chart na ito, mga kapatid. Tingnan po ninyo, nandito yung mga talata, nandito yung pangalan sa Hebreo, at nandito yung katumbas sa wikang English. Ano ito? Mga pangalan o titulong ginamit ng Diyos sa lumang tipan. Genesis 1:1, ang Diyos ay tinawag na Elohim, sa English ay God. Genesis 14:18, nagpakilala ang Diyos, ginamit ang salitang El, na ang katumbas ay God. El means God. No? Nehemiah 9:17, Eloah. No? Sa Hebrew word ay Eloah, na ang katumbas po ay Diyos or God. Daniel 2:18, tinawag po o ginamit yung salitang Ela. Iyan po ay Aramaic form, kasi ang Bible po na isulat sa tatlong lingwahe, Hebreo, Griego at partly Aramaic. Genesis 15 verse 2, tinawag po siyang Yahweh, no? Yung YHWH. Ito pong YHWH, ito po yung kung tawagin ay 4-letter word, sa Hebreo, yung tetragrammaton. YHWH, Yud He Vav He. No, yan yung pangalan ng Diyos na lumitaw sa Old Testament. YHWH. Siguro pagka tinalakay natin yan, yung lumitaw na pangalan ng Diyos. Talaga, sa Biblia po merong lumitaw na pangalan. Yan na nga po, pinapakita ko sa inyo, binabanggit ko sa inyo. And at the same time, ito pong 4-letter word, yung tetragrammaton, yung YHWH, lumitaw po yan talaga sa Biblia, no? Puro yan consonants, walang vowel. So, dadaan tayo dyan, pupuntahan natin yan, ituturo natin yan, no? At itong si YHWH, sino ba ito? No? Makikita natin yan. Alam nyo, ang Diyos, mga kapatid, hindi naman po papayag ang Diyos na yung kanyang pangalan, yung kanyang pagka-Diyos ay mananatiling hiwaga. Kasi may mga grupo ngayon, ang sinasabi nila, ang Diyos niya is mystery. Mahirap malaman, mahirap matukoy kung ang pagka-Diyos. Hiwaga. Alam nyo, ako personally, I would agree na ang pagka-Diyos ay hiwaga noong panahon. Pero ngayon, nahayag na yan. No? Hayag na sa atin kung ano ang pangalan ng Diyos, sino ang Diyos. Kumbaga, noong panahon, sikreto lang yan. No? Sikreto pa. Pero ngayon, hayag na. So, magbigay siguro ako ng 2 talata just to give you an idea na ang pagka-Diyos ay hayag na at hindi na po siya lihim. Kagaya ng sinasabi ng iba. Ang Diyos niya, ang pagka-Diyos. Binabanggit pa nga nila. Trinity is mystery. Kapag ka pinilit mong tuklasin ang Trinity, you will lose your mind. But if you deny Trinity, you will lose your soul. Mga kapatid, kung hanggang ngayon ang pagka-Diyos hiwaga pa sa inyo, naku, hindi ho yata nagbabasa ng maayos ng Biblia. Nahayag na po yung pangalan ng Diyos. No? Yung pagka-Diyos, hayag na po. So magbigay lang ako siguro ng 2 talata. No? Wala yan sa ipinirepair ko, pero nandito yan sa Biblia. No? Babasahin ko lang 2 talata at isulat nyo na lang sa inyong mga notebook, mga kapatid. Romans chapter 1 verse 20. Ganito po ang nakasulat sa atin. Mababasa natin sa Biblia. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. So ang mga bagay na hindi nakikita, buhat ng lalangin ang sanglibutan, nakikitang maliwanag. Maliwanag na ngayon, Clearly seen. Nahayag na ngayon. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. So, hayag na po yan. Maliwanag na po yan, mga kapatid, na yan po ay nahayag na. Isa pang talata, Isa pang talata, proving
that the knowledge of God or Godhead is already revealed, mga kapatid, no? Nahayag na po yan. Romans chapter 16 verses 25 to 26. Ito po ang nakasulat. Ulitin ko po, Roma 16, 25 hanggang 26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, datapwat nahayag na ngayon. Meron po talagang hiwagang natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga propeta ayon sa ipinag-uutos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. So yung dalawang talata na yan, mga kapatid, maliwanag po na nagpapahayag na ang hiwaga sa pagka-Diyos nahayag na. Gusto niyo po bang malaman kung sino yung kapahayagan ng hiwaga ng Diyos? Parang napasubo na ako na banggitin na ito, ha? Pero para po sa lahat, yung pong hiwaga ng kapahayagan ng Diyos, nandyan na po sa Biblia. Linawin ko po, hindi na po yan hiwaga. Nahayag na po yan. Clearly seen, sabi ng Romans 1:20. At sabi ng 16:25 to 26, yung hiwagang natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, nahayag na ngayon. Ito na po, babanggitin ko kung sino yung kapahayagan ng hiwaga ng Diyos. Kolosas 2, talatang 2. Upang maaliw o mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay, si Kristo. So sino raw po ang hiwaga ng Diyos? Si Kristo. Kaya itong pinag-aaralan natin, ito po yung hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya magtataka ka, sa Biblia, ang Diyos gumamit ng maraming pangalan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Tinawag siyang Elohim, Eloah, Ela, Yahweh, Yah sa Genesis chapter 2 verse 4, Awit 68 verse 4, tinawag siyang Yah, Adon, Adonai, Ehiyi, Asher, Ehiyi, El Elyon, El Roy, El Shaddai, El Ulam. Mayroong pang El Ulam. Ang dami po ng pangalang ginamit ng Diyos. Meron pa nga yan kombinasyon kasi yung pangalang Jehovah, yung Yahweh po, Hebreo yan. Sa English, Jehovah. Yan, magandang topic din yan na pag-usapan. Meron kasing grupo ngayon na talagang iginigit nila ang pangalan daw o nag-iisang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Nagbabahay-bahay yan, namimigay sila ng mga babasahin at talagang ipinapakilala nila si Jehovah. Kaso ayaw tanggapin na si Jehovah nagkatawang tao. Di ba? Kami naman po naniniwala ang nag-iisang Diyos talaga si Jehovah. Yung pangalan niya sa Old Testament, Jehovah. Yan pong Jehovah, English translation ng Yahweh. Yan. Bakit Pastor Jehovah sa English, sa Hebreo ba? Sa Hebreo po, walang letter J. Walang letter J. Kaya hindi pwedeng maging Jehovah yung pangalan ng Diyos sa Hebreo. Ang Jehovah po, English translation ng pangalang Yahweh, yung tetragrammaton, yung 4-letter word. Kasi yung pong YHWH, yan po yung tinatawag na 4-letter word. Puro consonant po yan. Ang tawag nila dyan ay tetragrammaton. Yan po yung pangalan ng Diyos na lumitaw sa matandang tipan ng kasulatan. Lumitaw po yung pangalan na yan. YHWH, pinopronounce po yan na Yahweh. Yan. Yahweh.
O ngayon, nung tinranslate po sa English, ang Yahweh po ay naging Jehovah. So imbis na Y, naging J. Yan. Kasi nung panahon, parang mayroong parang may kulang eh. Yung Y kasi, yung letter J wala. Kaya parang meron silang hinahanap na, ano ba ito, hindi naman siya I, hindi naman Y. So kaya, merong kulang yung J, parang ganoon. Kaya sa Hebreo, wala pong letter J. Kaya tingnan nyo po sa Hebrew alphabet, wala pong letter J. Meron po Y. Okay, so saka na natin i-discuss yan mga kapatid. Pero ito po, maraming pangalan o titulong ginamit ang Diyos. Nasa English po yan ang katumbas. Yung salitang God, sa Genesis 1:1, Elohim, sa Exodus 6:3, Jehovah, pero sa Hebreo po ay Yahweh. Yan. Yah, Lord, I am that I am, Most High, the God of Sight, yung El Roy, at Almighty God, at saka yung El Olam, Everlasting God. So mayroon pang tinatawag na kombinasyon ng pangalan, yung compound titles. Yung Jehovah, mayroong ikinakabit doon, tingnan natin kung ano yung mga compound titles ng Diyos, Ayan, compound names of Jehovah. So, si Jehovah po, huwag kayong malito, si Jehovah, si Yahweh, si El Shaddai, iisa lang po ang tinutukoy dyan. Yan po ay mga pangalan o titulong ginamit ng Diyos doon sa lumang tipan o sa matandang tipan. So, ang Diyos po tinatawag na Jehovah Jireh. The Lord will see, or the Lord will provide. The Lord will provide. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nisi, the Lord our banner or victory. Jehovah Emkadesh, the Lord that sanctifies. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts or Almighty. Jehovah Elyon, the Lord Most High. Jehovah Ra'a, the Lord my shepherd. Jehovah Hosino, the Lord our maker. Jehovah Chidkino, the Lord our righteousness. Jehovah Shammah, the Lord is present. So kita niyo mga kapatid, ang daming pangalan ang ginamit ng Diyos. Alin doon yung dapat nating paniwalaan? Alin doon yung dapat nating tanggapin? Lahat yun tatanggapin natin kasi po, ganito yan. Ang Diyos po nagpapakilala sa Israel sa panibago o iba't ibang pangalan, depende po sa paglitaw ng kanilang pangangailangan. Kaya, ang susunod na aralin natin ngayon mga kapatid is, ano ba yung mga ipinahayag na pangalan ng Diyos sa Israel nung sila po ay nasa panahon na mayroong ganitong pangangailangan. So, yun po ang dapat nating malaman. Yung pagpapahayag ng Diyos gamit ang iba't ibang pangalan. Ayan po, sa Biblia, gumamit ang Diyos ng iba't ibang pangalan para makipag-ugnayan sa Israel base o depende sa kanilang pangangailangan. Now, tingnan natin mga kapatid, sa matandang tipan, makikita natin kung paano ang Diyos po ay gumamit ng iba't ibang pangalan upang ipakilala ang kanyang sarili sa mga tao batay po sa pag-iral ng kanilang pangangailangan. Ang tawag po natin dito ay yung progressive revelation of the name of the one true God. Progressive in the sense na sa ganitong pagkakataon napakilala ang Diyos sa ganitong pangalan. Sa sunod na pagkakataon naman, ito naman yung pangalang ginamit ng Diyos, nagpakilala siya sa Israel. Sa pagkakataon naman ito naman ang pangalang ginamit niya. So ang tawag po natin dyan ay progressive revelation. Hanggang finally, ipinakilala ng Diyos ang kanyang nag-iisa, permanente, tunay na pangalan. So kung gumamit siya ng mga titulo, kung gumamit siya ng mga pangalan sa Old Testament, marami, meron pong prophecy sa Bible at yan po ay natupad na yung pangalan po ng Diyos,
yung isang pangalan, mahahayag po yan. Now, tingnan natin yung tinatawag na progressive revelation of the name of the one true God. Yan. Titingnan natin, ano ba yung pangalang ipinahayag ng ating Panginoong Diyos? Number 1 po mga kapatid ay, eto po, nang mga ilangan si Abraham ng tupang iaalay, tanyo po yan, si Abraham, no? Sabi kasi ng Diyos, Abraham, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac doon sa bundok Moriah. Yan. So si Abraham naman po, na masunurin sa Diyos, dinala doon si Isaac at ihahandog niya po itong si Isaac. Ngayon yung anak niya, si Isaac, nagtanong, Tatay, nandito na po yung nakagawa na tayo ng altar, nandyan na yung mga kahoy, ready na ang lahat, nasaan yung tupang ihahandog. So sa time na yan, kailangan nila ng tinatawag na panghandog. No? Anong sabi ni Abraham? Anak, ang Diyos ang magpo-provide. No? Diyos ang maghahanda. So depende sa sitwasyon, depende sa pangangailangan, ang Diyos po ay magpapakilala sa kanila. Kumbaga, ang pangangailangan ko ngayon halimbawa ay kagalingan sa karamdaman. Magpapakilala ang Diyos sa akin bilang manggagamot. Amen. Halimbawa, meron akong pangangailangang financial. Problemado ako. At dumating yan sa punto ko mga kapatid, na ako po ay talagang dumating sa punto na grabe yung pangangailangan ko. Hindi ko masabi sa magulang ko, hindi ko masabi sa mga kapatiran, dahil ayaw ko po na magkaroon sila ng pag-aalinlangan sa ating Panginoong Diyos. So meron akong malaking pangangailangan. Ako po ay nag-pray, ako po ay umasa sa Diyos. Amen. At ang Diyos po ay nag-provide. So nagpakilala ang Diyos sa akin bilang Diyos na nagpo-provide. God will provide. So sa Old Testament, ganun ang ginagawa ng Diyos. Kung ano yung pangangailangan ng Israel, kung ano yung pangangailangan ng taong naglilingkod sa Kanya, doon siya magpapakilala. Kaya si Abraham, nung siya po ay nangailangan ng tupang iaalay, dahil kung walang tupang iaalay, yung anak niya talagang si Isaac ang ihahandog doon. Kaya nung si Abraham po ay mangailangan ng tupang iaalay, nagpakilala ang Diyos bilang si Jehovah Jireh, ang Diyos na maghahanda. Sabi ni Abraham, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. So yan po mga kapatid, alam natin, si Abraham naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay provider. He is Jehovah Jireh. Kaya nung si Abraham po ay nandun na, ihahandog ang kanyang anak na si Isaac, anong sabi mga kapatid? Yung Diyos po ay nag-intervene. Huwag mong sasaktan ang bata. Huwag mong papatayin ang bata. Ngayon ay alam ko na. Kita mo? Sinubukan lang si Abraham. Paglingon ni Abraham sa likod, meron siyang nakita doon na panghandog sa ating Panginoon. At yung ang kanyang kinuha, yung ram na yon, at pagkatapos inihandog. You see, ang Diyos po nagpakilala sa kanila bilang si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide. Amen. Sino pa sa mga halimbawa natin na nagpakilala ang Diyos? Nang ang Israel po ay mga ilangan ng tagapagligtas at manunubos, nagpakilala po ang Diyos bilang si Jehovah, ang kanilang manunubos at tagapagligtas. Now, nung si Moises po ay tinawag doon sa bundok, mga kapatid, at kinausap siya sa pamamagitan ng punong nagliliyab, nagkaroon sila ng usapan ng ating Panginoon. Nagpakilala siya doon bilang si I am. No? Pero dito sa Exodus chapter 6 verse 3, nagpakilala ang Diyos kay Abraham, no? Kay Moises na siya si Jehovah. At ang wika ng Panginoon dito, no, medyo magkakaroon ka ng magtataka ka kasi ang sabi dito sa Exodus chapter 6 verse 3, ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na makapangyarihan sa lahat. Yan. Almighty God. So sabi ng Diyos kay Moises, Moises, napakita ako kay Abraham,
kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Anong ibig sabihin mga kapatid na yung Diyos hindi napakilala kay Abraham, Isaac at Jacob sa pangalang Jehovah? Napakilala ako sa kanila na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah noon, ay hindi ako napakilala sa kanila. Anong ibig sabihin, anong significance ng pangalang Jehovah sa pagpapakilala niya ngayon kay Moises? I am Jehovah. Exodus chapter 6 verse 2. Ako'y si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila. So iba po yung pagpapakilalang ginawa ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Anong pangalan ang ipinakilala ng Diyos? Anong titulo? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Almighty God. Sa Hebreo, El Shaddai. So yun ang pangalang ginamit ng Diyos. Yun ang titulong ginamit ng Diyos para magpakilala kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Pero ngayon kay Moises, sabi ng Diyos, magpapakilala ako sa iyo, ako si Jehovah. Now, tingnan natin mga kapatid, yung pangalang Jehovah, kung anong connection nito sa sinabi ng Panginoon. Sa verse 4 hanggang verse 8, makikita natin na merong pagbibigay linaw dito sa kahalagahan sa Israel ng pangalang Jehovah. At ang kahalagahan nito ay merong pagkakalakip sa pagtubos at kaligtasan. Kaya yung pangalang Jehovah pala mga kapatid, may connection yan sa salitang pagtubos at kaligtasan. Bakit pagtubos at kaligtasan? Kasi po, ang Israel nandoon sa Ehipto. Sila po'y naging alipin, no? Inalipin sila doon. Ngayon, gusto silang iligtas ng Diyos. Gusto silang tubusin ng Diyos. No, kasi alipin sila doon, mga kapatid. Di ba? Mula nung mamatay si Joseph, mula nung mamatay ang mga elder sa Israel, no? Ang Israel po, o yung lahi ni Jacob, yung anak ng kanyang 12 anak, yung mga lahi nila, naging alipin na po nung may bumangong paraon na hindi kilala si Jose. So sa loob ng 430 years, inalipin po ang Israel ng mga Egyptians. Ngayon, ang sabi ng Biblia, pag binasa nyo po ang Exodus chapter 1 at chapter 2, sa chapter 2, no, ang Israel po ay humibik. Ang Israel po ay dumalangin, umiyak. Basahin po natin, Exodus. Exodus chapter 2, verse 23 hanggang 25. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga. No? Nagbuntong hininga na parang ganun, napaganon sila mga kapatid. Parang sa sitwasyon natin, mapapabuntong hininga ka na lang sa nangyayari sa ating panahon. So ano ang sabi dito mga kapatid? Ang Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkakaalipin. At sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Tama mga kapatid Ngayon kailangan nila ng tagapagligtas. Ngayon kailangan nila ng manunubos. Kaya sila po ay nagbuntong hininga, sila po ay dumaing, sila po ay humibik, sila po ay dumalangin sa Diyos at ang kanilang dalangin ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Anong ginawa ng Diyos? Verse 24, at dininig ng Diyos ang kanilang hibik at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel at sila'y kinilala ng Diyos. Kaya totoo yung kasabihan minsan, kung sa panahon ng nahihirapan, sa panahon ng problema, sa panahon ng may matinding pangangailangan, doon lang nakakaisip ang taong tumawag at maglingkod sa Diyos. Ngayong panahon na to, di ba? Ang dami na ngayon ng tumatawag sa Diyos. Bakit? Meron kasing pandemic. Meron kasing virus na kumakalat. Amen.
Ito ang good news. Sabi ng Biblia, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Maghanap ka at ikaw ay makakasumpong. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Ito yung panahon na dapat tayong kumilala at maglingkod sa Diyos. Ito yung panahon na dapat tayong tumawag, dapat tayong umiyak, dapat tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang Israel, nung sila po'y nangailangan ng manunubos, nung nangailangan sila ng magliligtas sa kanila, mag-aalis sa kanila sa pagkaalipin, ang Diyos ay tumugon. At si Moises na naan doon sa Midian, ang ganda ng kanyang kalagayan, nagpapastol ng kanyang mga tupa, no? Meron siyang asawa, si Sipora, meron silang mga anak. Ang ganda ng kalagayan niya, pero siya po ang tinawag ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan. At ngayon, magpapakilala ang Panginoon sa Israel bilang si Jehovah. So anong ibig sabihin ng pangalang Jehovah? Manunubos, tagapagligtas. Hindi Almighty God. Kasi yung Almighty God, ito yung pangalang ginamit ng Diyos nung magpakilala siya kay Abraham, Isaac at Jacob. So kita mo yung pagbabago, no? Kita mo yung pagbabago sa pangangailangan. Depende sa pangangailangan, doon magpapakilala ang Panginoong Diyos. Now, tingnan natin yung connection ng pangalang Jehovah sa tinatawag nating redemption and salvation. Chapter 6 verse 4. Akin ding pinagtitibay ang aking tipan sa kanila, na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupain ng kanilang pakikipamayan na kanilang pinakipamayanan. At bukod dito'y aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel na mga binibinbin ng mga Ehipsyo sa pagkaalipin, at aking naalala ang aking tipan. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Jehovah at aking ilalabas kayo. So, ito yung sinasabi ng Diyos kay Moises. Pagpunta mo roon, sabihin mo sa kanila, ako'y si Jehovah. Now, linawin natin yung Jehovah at saka yung ako nga, iisa lang yan. Sa Exodo 3:13-14, nagpakilala ang Diyos kay Moises na siya si ako nga. Ako yaong ako nga. Pero sa chapter 6, nagpakilala naman ang Diyos kay Moises, siya si Jehovah. Hindi po dalawa yan na Diyos. Hindi si ako nga ay isang Diyos at si Jehovah isang Diyos. Iisa lang po yan. Iisa lang po yan. Ang Panginoong Diyos na nagsalita kay Moises doon sa burning bush, siya rin pong nagsasalita ngayon sa Exodus chapter 6, verse 1 mga kapatid hanggang sa verse 8. Siya rin po yan. Kaya lang ang pangalan na ginagamit niya na dyan ay Jehovah. Bakit Jehovah? Ano ang ibig sabihin ng Jehovah? Aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang ng mga Ehipsyo, at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang katulan. So, ang pangalang Jehovah po, mayroong koneksyon doon sa pagliligtas. Aking ilalabas kayo sa pagkakaalipin. Ililigtas sila ng Panginoon sa pagkaalipin. Ano pa? Aking tutubusin kayo. Kaya yung pangalang Jehovah, mayroon pong kaugnayan yan sa pagtubos at pagliligtas ng Diyos. Okay, ituloy pa natin. Verse 7. At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo'y Diyos, at inyong makikilala na ako'y si Jehovah, ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo, at aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at aking ibibigay sa inyo na pinakamana. Ako'y si Jehovah. So, 3 beses po binanggit dito mga kapatid yung pangalang Jehovah na may connection or kaugnayan sa pagtubos at pagliligtas. So depende nung si Abraham mga ilangan ng iaalay na tupa, nagpakilala ang Diyos na siya si Jehovah na magpo-provide. Nung mga ilangan ng Israel ng tagapagligtas at manunubos, nagpakilala ang Diyos bilang si Jehovah.
No? Meron pa bang pagpapakilala ang Diyos? Now, tingnan niyo mga kapatid, yung puntong sinasabi ko kanina. Sa mga talatang ito, maliwanag na ang Diyos ay magpapayag sa Israel sa isang bagong pagkakakilanlan. Ako'y si Jehovah, nang ibig sabihin, manunubos at tagapagligtas. Ang Jehovah po ay pangalan ng Diyos na dati nang binanggit ni Abraham. O wag nating sabihin na dyan lang sa Exodo na banggit yung pangalang Jehovah. Sa Genesis 22:14, tinawag, pinanganlan na ni Abraham ang dakong yaon na Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. So, yung pangalang Jehovah, nabanggit na rin po yun ni Abraham. Pero anong sabi ng Diyos? Hindi ako napakilala sa kanila sa pangalang Jehovah. Ibig sabihin, hindi ang Diyos nagpahayag sa kanila bilang manunubos at tagapagligtas. No? Kundi ang Diyos po ay nagpakilala kay Abraham bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. So ibig sabihin ay dito po sa Exodus chapter 6, magpapakilala ang Diyos sa panibagong pangalan. Now, tingnan po na ninyo mga kapatid, isulat nyo na lang yan sa inyong Biblia. Genesis chapter 17 verse 1 at Exodus chapter 6 verse 3 mga kapatid, na ang Diyos na pakilala kay Abraham hindi sa pangalang Jehovah, hindi sa pagiging manunubos at tagapagligtas, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Genesis 17 verse 1 at Exodus chapter 6 verse 3. Amen. So ngayon, magpapakilala naman ang Diyos bilang si Jehovah, manunubos at tagapagligtas. Ito pa po, last na po ito. Nang ang Israel po ay mga ilangan ng tagumpay, ang Diyos ay nagpakilala bilang si Jehovah Nisi. Nagkaroon kasi ng mga kalaban, Ngayon, inutosan ni Moises itong si Josue upang digmain itong mga Amalekita, Amalekites. Ngayon, ang sabi ng 17 verse 3, kasi kailangan nila ng pagtatagumpay, makikipaglaban sila, makikipagdigma sila. O ano ngayon yung pangangailangan nila? Ang pangangailangan nila, ay Diyos na magbibigay ng tagumpay sa kanila. O kaya, nung panahon na yan, nung sila nakipagdigma, ang Diyos nagpakilala bilang si Jehovah Nisi. Diyos na nagbibigay ng tagumpay. At nilito ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak, at sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinakaalala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit. At nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanang Jehovah Nisi. The Lord our banner, the Lord our victory. So mga kapatid, ano ang ibig kong sabihin? Yan po yung tinatawag na progressive revelation of the name of God. Paunti-unti nagpapakilala ang Diyos. Ako si Jehovah, ako si Almighty God, ako ang nagpo-provide, ako ang nagbibigay ng tagumpay. Yan po ay mga pagpapakilala ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ang pinakamatindi nga niya na pagpapakilala ng Diyos, parang yung kabuuan na talaga, yung sinabi ng Diyos kay Moises, I am that I am. Amen. Ako yaong ako nga. Pagka nagtanong ang Israel kung anong pangalan ko, sabihin mo sa kanila, ako yaong ako nga. Amen. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Yung salitang ako nga, ito po yung parang pinakakabuuan na sa lahat ng pagpapakilala ng Diyos. Diba ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpo-provide, ang Diyos mga kapatid ay bumubuhay ng patay, ang Diyos ang Diyos nagliligtas, ang Diyos gumagawa ng himala. Kaya ang ibig sabihin mga kapatid ng I am ay ganito. If you need deliverance, I am your deliverance. If you need healing, I am your healer. If you need salvation, I am your Savior. If you need miracle, I am the miracle, the working miracle God. So yung pong salitang I am mga kapatid, amen, ibig pong sabihin kung ano yung pangangailangan mo, siya ang Diyos na kailangan mo. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon. Now ngayon, gaya ng aking nabanggit,
Ang Diyos sa Old Testament gumamit ng maraming pangalan or titulo. Names or titles. Pag sinabi nating names, ang tinutukoy ko po ay yung tinatawag na common name. Ano? So gumamit ang Diyos ng mga pangalan or titulo sa Old Testament para magpakilala siya sa Israel bilang katugunan sa kanilang pangangailangan. Kung ano yung pangangailangan nila, magpapakilala ang Diyos na siya si ganito. Ang kailangan nyo ng tagumpay, magpapakilala ako si Jehovah Nisi. Kailangan nyo ng provider, I am Jehovah Jireh. Kailangan nyo ng Savior, I am Jehovah. I am your Savior. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, sa dami ng pangalan na ginamit ng Diyos, may propesya ang Biblia. Isang araw, makikilala ang nag-iisang pangalan ng Diyos. Tingnan niyo po, at pansinin ninyo ang kalagayan ng pananalita. Isaiah 52 verse 6. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako ang nagsasalita, narito ako nga. Yan. Merong isang taong kapatiran natin sa Matnog, ano? Maalala ko yata si Brother Alan siguro yon. Yung pinagpapastoran ng kapatid ko, no, nung si Pastor Alex. Merong nagsabi daw sa kanya, mamatid na, ang pangalan niya ng Diyos, Jehovah, nakasulat yan sa Exodo. Yan. At meron pa yan sa sa ibang mga talata, no, sa aklat ng awit, ginamit din po yung pangalang Jehovah, no? Ginamit din po yung pangalang Jehovah sa aklat ng mga awit, no? Tingnan nga natin yung iba pang mga talata, mga kapatid, no, na nagpapakilala sa pangalang Jehovah, no? Ito po sa Awit 83 verse 18 na para pasadaan lang natin ng konti, no? Awit 83 verse 18. Sabi dito, upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah ay kataas-taasan sa buong lupa. Yan. Ang pangalan ay hindi natin itinatanggi na ang Diyos gumamit ng pangalang Jehovah. Ano po? At binanggit po yan sa Exodus chapter 6, verse 2 to 3, Isaiah, Awit 83 verse 18, ang pangalan ay Jehovah ay kataas-taasan sa buong lupa. Binanggit din po yan sa Isaiah chapter 12 verse 2 at sa Isaiah chapter 26 verse 4. So ang sabi sa kanya, ang pangalan niya ng Diyos ay Jehovah. Verse 18, kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah ay kataas-taasan sa buong lupa. Kaya ang sagot ng kapatiran natin, binasa itong talatang Isaiah 52 verse 6. Ang sabi niya nga, alin ba nauna? Awit o Isayas? Kung nauna yung awit, nahuli yung Isayas, o bakit ang sabi dito sa Isaiah 52 verse 6? Kung ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, bakit sinabi dito sa Isaiah 52 verse 6, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako ang nagsasalita, narito, ako nga. Napansin niyo ba yung grammar, mga kapatid? Napansin niyo ba yung kalagayan ng salita? Kaya't makikilala. Ang tanong, kilala na ba? Pag sinabing makikilala, ano yan? Malalaman mo pa lang. Future. Kung ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, dapat ang sabi, kaya't nakilala ng aking bayan ang aking pangalan. Nakilala dapat. Kasi nabanggit na. Pero anong sabi? Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila na sa araw na yaon, o mayroong araw na tinutukoy. Ang pagkabanggit, sa araw na yaon, hindi sa araw na nakalipas, hindi sa kasalukuyang panahon o araw. Ang sabi ng Biblia, sa araw na yaon. Mayroong araw na tinutukoy. And that is future.
Ang hinaharap. So kung ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, bakit isinulat pa ni Isaias yung propesiya na yan? Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. So hindi pa kilala. Tama ba? Tama ba yung sinabi ni Propeta Isaias? Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Si Secarias, sa Secarias mga kapatid, nagsalita rin tungkol dyan. Dalawa silang propeta. Sabi ni Propeta Secarias, ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Kita niyo mga kapatid, dalawang propeta ang naghula. Sabi ni Propeta Isaias, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kung ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, dahil binanggit yan sa Exodus chapter 6, dahil binanggit yan sa Awit 83, dahil binanggit yan sa aklat ng Isaias, mga kapatid, amen, bakit sinabi pa ni Propeta Isaias? No? Tingnan nga natin yung talata, mga kapatid, kung saan binanggit ni Isaias ang pangalang Jehovah. No? Isaias chapter 12, no? Isaiah chapter 12, verse 2. No? Tingnan niyo po. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoon, si Jehovah, ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. O, sa chapter 26, verse 4, magsitiwala kayo sa Panginoon, magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehovah ang walang hanggang bato. O, saan nabanggit yan? Isaiah chapter 12 verse 2 at Isaiah 26 verse 4. Pero bakit sa Isaiah 52 verse 6? O, alin ang nauna? Chapter 12 or chapter 52? Chapter 26 or chapter 52? O, siyempre nauna yung chapter 12. Nauna yung chapter 26. Nahuli yung chapter 52. O, at anong sabi sa 52? Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. So, ang pagkakabanggit, makikilala. O, hindi kilala. Kaya't nakilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kung ang pangalan ng Diyos, mga kapatid, ay Jehovah, yun yung kanyang eternal name, o dapat hindi na sinabi yung salitang makikilala. Dapat sinabi, nakilala. O, siguro naman mga kapatid ay napakasimpleng grammar niyan. Hindi po ako grammarian, pero meron din akong kaunting alam, no? Yung simpleng grammar lang ng past, present, and future, kayang-kaya rin natin yan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ang nabanggit na salita ay makikilala. Oh. Kilala na ba yan? Hindi pa. Magpapakilala pa lang siya. Amen. Alright. So, ilang talata na lang at magtatapos na po tayo. No? Pero bago siguro yan ay tingnan natin sino yung mga tama ba? Yan, tawagin ko ulit yung aking alalay dito. Tingnan natin yung mga nag-message, yung mga listener at viewers natin yan, mga kapatid. Kung kayo po ay may tanong, pwede po kayong magpadala ng inyong tanong. Amen. Ako po ay excited sa pagpapakilala sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos gumamit ng maraming pangalan. Ang Diyos gumamit ng maraming titulo sa Old Testament. Naipakita ko po sa inyo, may mga kombinasyon pa ng pangalan. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, El Olam, Eloah, ang dami mga pangalan. Pero may prophecy, mga kapatid, na isang araw. Sabi ni Propeta Isaias, sa Isaiah 52 verse 6, at maging sa Zechariah 14:9, na yung isang pangalan ng Panginoon, mahahayag po yan. Natingnan natin yung ating mga listener at mga
kasamang nanonood, nakikinig sa programang ito. Yes, si Pastor John Pino, ang ating kaibigan sa Midsalip, no? Sa Mindanao. God bless, Pastor, no? Sister Ann, yan, Sister Ann. Okay na po, Pastor, God bless po. Naputol tayo kanina. No, hindi namin alam bakit nagkaganon, no? Marvin Romero, good evening po, Pastor. God bless po. God bless din po, Brother Marvin, ano? Praise God, Brother Carlo Bungo, God bless, Pastor. Amen. Oira family, no? Nasa Lucena po yan sila, no? Sila po ay diyan nagbabakasyon, ano? Praise God. God bless po sa lahat from Lucena. Yan. Ellen Gunay, God bless you po from praise God. God bless you po, UP Sinaga. Teacher Miles, God bless us all. Eduardo Lupis Jr. Yeah. Meron dito na thumbs up, ano? Sister Imelda Comneta watching from Taiwan. Sister Eden, amen. Ayan, yung kanina ito, yung ano natin, yung programa natin mga kapatid, yung pagtuturo ko, parang delay ang dating niyan dyan sa inyo, no? Mga 2 minuto yata, o ilang minuto yan na nadidelay. Kaya minsan, ang dami ko nang sinabi dito, pag nabasa ko yung comment ninyo, mga ilang minuto pa bago nyo marinig yan, ano? Okay. Hiljon Aluntaga, yan. Okay. Amen. Ella Bensons, praise God. Good evening po, Pastor, sa lahat ng mga kapatiran. Amen. God manifest in the flesh, that is Jesus. Sister Cecil, God bless. Good evening po, Pastor. God bless us po. Pastor Jeremy Allen, amen, Pastor. UP si Sister Ann. Amen. Praise the Lord. God bless. Senya Enriquez, amen. Sister Eden, amen. Jonas Duckles, amen po, Pastor. Si Pastor Jonas ito sa Borongan, no? Samar, no? Northern Samar ba yan? Si Pastor Jonas. God bless, Pastor Jonas, at sa inyong mga kapatiran dyan. Ingat po kayo. Amen. Rivera Jose NJ, amen. Praise God, hallelujah. Mike Bular, na-miss na raw ako ni Brother Mike. Sige, pagkatapos ng lockdown, uwi na kayo sa Bible School. Magkita-kita tayo. Sister Nancy de los Santos, amen. God bless. Sister Nancy, God bless you. Pastor Irene Garcia, praise God, amen po, Pastor. Senya Enriquez, praise the Lord. Marvin Romero, amen. So marami pong salamat sa mga patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa ngayon, ano? Meron pong mga nagre-react din sa ating live streaming, mga kapatid. Hindi nga lang sila ano bang tawag niya, nagko-comment, ano? Pero nandyan po sila, nanonood at nakikinig sa ating pagtalakay sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. So ito po, ano, yung prophecy or yung pangako na pagpapahayag sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Siguro, bigyan ko lang kayo ng ilang dito, no? At itutuloy na lang natin ito bukas, ano? Basta andyan po, maliwanag yan, ano? Na yung pangalan ng Diyos, amen, yung pangalan ng Diyos, bagamat gumamit siya ng mga pangalan, pinakita ko na sa inyo, Jehovah, El Olam, El Shaddai, Eloah, ang daming pangalan, no? Mayroon pang mga kombinasyon ng pangalan. Pero lahat yon ay ginamit ng Diyos sa panahon ng pangangailangan. Kung ano yung kailangan ng kanyang bayan, magpapakilala siya sa ganung pangalan. Nagpakilala siya kay Abraham nung nangailangan sila ng panghandog, Jehovah Jireh. Nagpakilala ang Diyos bilang si Jehovah, na ang ibig sabihin tagapagligtas at manunubos sa Israel nung sila po ay naandoon sa Ehipto, nangangailangan ng tagapagligtas, nangangailangan ng manunubos, umiiyak sila, humihibik sila, tumatawag sila sa Diyos. So nagpakilala ang Diyos kay Moises, I am Jehovah at tutubusin ko kayo, ililigtas ko ang aking bayang Israel sa Ehipto. Kaya nagpakilala siya bilang Jehovah.
Amen. Nung si Moises at ang Israel mga ilangan ng tagumpay laban sa mga Amalekites, nagpakilala ang Diyos, Jehovah Nisi. O ngayon, iginigit ng iba na ang pangalan daw ng Diyos ay Jehovah sapagkat nakasulat niya yung kanyang pangalan. Ang pangalang Jehovah ay kataas-taasan sa lahat. Binanggit sa Isaiah chapter 12, binanggit sa Isaiah chapter 26, kaso binanggit din sa Isaiah chapter 52. Mas updated ito, mas huli ito, no? Na mayroong prophecy na ang sabi, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. So hindi pa kilala. Kahit binanggit yung Jehovah, natabunan niya ng salitang ito, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. At maging si Zacarias, pangilan yung libro ni Zacarias sa Old Testament, Zacarias, Malakay, second to the last book ng Old Testament, yung Zacarias. No? At ang sabi ni Zacarias, ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaon, ang Panginoon ay magiging isa. No? Magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. So, bagamat maraming pangalan, pero sa millennial reign, isang pangalan na lang. At ang sabi ng Isaiah 52 verse 6, ang kanyang pangalan ay makikilala. So kahit binanggit na yung Jehovah, El Shaddai, Elohim, El Ulam, lahat na yan. Hindi pa po yan yung ganap, yung full revelation ng isang pangalan ng Diyos. Kaya ang prophet Isaiah, nagbigay po ng kanyang hula, makikilala. Yeah. So yan ang pag-uusapan natin bukas. Yung kapahayagan ng isang pangalan ng Diyos. At sa Biblia, may mga taong nag-attempt na alamin kung ano ang pangalan ng Diyos. Ano ang iyong pangalan? May mga taong nagtatanong niyan. So bukas, pag-uusapan natin yan. Sino itong mga taong nagtatanong sa pangalan ng Diyos? Ano ang sagot ng Diyos? At ano ang nahayag na pangalan ng Panginoong Diyos? Amen. So bukas po yan, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay na yan. Amen. Si Pastor Dennis Ibuniti, no? Pastor Dennis Ibuniti, no? Sa Canada ito, si Pastor Dennis. Pastor Dennis, magandang, ano na ba sa inyo, umaga or tanghali, ano? So, good day na lang, ano? Magandang araw sa iyo, Pastor Dennis, sa iyong asawa at sa iyong mga anak dyan sa Canada, no? So, God bless sa pakikinig, Pastor Dennis. Ang sabi, Pastor, itong comment ni Pastor Dennis, ang sabi, Pastor, ng iba, ama raw ang name ng Diyos. Paano namang naging ama? Baka ang ginagamit nila, yung dito sa Mateo, nung si Kristo ay nagsabi, kung kayo ay magsisipanalangin, ay magsipanalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yan. Ito, Mateo Kapitulo 6, talatang 6. Yung ama po, hindi yun yung pangalan ng Diyos. No? Yung proper name, ang pinag-uusapan natin. Ang sabi po kasi dito, mga kapatid, Matthew chapter 6, verse 6, datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Nasa taas pala, no? Verse 5. Pagka kayo'y, asan na ba yun? Verse 9, Verse 9 na pala ako. Okay. Pagka kayo raw po ay magsisipanalangin, verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang ama po, hindi pangalan. Ang sabi ng Biblia, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yung ama, mayroong pangalan na yun ang dapat sambahin.
Hindi yung Ama pangalan. Oh. Meron siyang pangalan na yun ang dapat sambahin. Ama namin na nasa langit ka. Yung Ama nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Yung Ama may pangalan at yun ang dapat nating sambahin. So, hindi po yung Ama ang pangalan. Kaya nga, nung nagbautismo ang mga alagad, inutusan sila ng Panginoong Kristo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O, tanong, yung mga alagad ba nagbautismo gamit ang salitang Ama, Anak, at Espiritu Santo? O, hanggang ngayon, wala pa namang nagtitik sa akin na kapag nakabasa sila ng talata sa Biblia, na ang mga alagad o yung early church ay nagbaptize gamit ang salitang Ama, Anak at Espiritu Santo, nadagdagan yan, 2 kabang bigas. Oh. 2 kabang bigas. Kapag ka nakabasa kayo, kahit isang talata ang mga apostol o kaya ang mga unang mananampalataya, nagbautismo gamit ang salitang Father, Son, Holy Spirit. So, yung Ama, hindi yan pangalan. Ang Ama, mayroon siyang pangalan na yun ang dapat sambahin. Okay? So, yan po, Pastor Dennis. Pastor, ano pong verse yung, ano yan? Isaiah chapter 26. So, tinatanong po yung Isaiah 26. Verse 4 po, Sister Senya, Ito po yung mga pangalan, ilan lang ito sa mga talata na lumitaw yung pangalang Jehovah. Exodus chapter 6 verse 3, mga awit 83 verse 18, Isaiah chapter 12 verse 2, at Isaiah chapter 26 verse 4. Yan. Hindi tayo takot banggitin yung pangalan kung saan naroon yung pangalang Jehovah. Pero yung iba, pagka nabanggit na yung pangalang, kagaya nung teacher ko, nung grade 1, mahal na mahal ko yung teacher ko, pero nung nag-evangelism ako, nagalit sa akin. Pero ba naman sabihin sa akin, ang Diyos niya si Kristo. Si Kristo niya ay mighty God lang yan. Si Jehovah Almighty. Sabi ko, ma'am, paano kung mabasa ko na si Kristo Almighty? Wala niya sa Biblia, basahin ko nga kako, na si Kristo Almighty. Gusto niyong basahin ko? Bukas na lang. Bukas ko na lang basahin. Praise God. Si Kristo po ay Almighty. Mapapatunayan sa Biblia yan. Mababasa sa Biblia. Si Jesus Christ ay hindi lamang mighty. Kasi doon sa Isaiah 9:6, yung bata po na ipinanganak, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yung makapangyarihang Diyos doon sa English kasi ay mighty God. Yeah. Yung Almighty God, makapangyarihan sa lahat. Pero may talata, si Kristo po ay Almighty. Meron yan. Okay. So magtatapos na po tayo. Meron pa iba dito, yung aking ninang na nandyan sa Amerika, Ninang Merced, Merced Asilo Matoto. Amen. God bless you more. Pastor Rani, stay safe and healthy. Thank you po, Ninang Merced, at pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. God bless po, Pastor Rani, and thank you for words of God. Amen. Joseph Selo, good evening po, Pastor. Totoo po bang merong talagang vowel ang pangalan ng Diyos? God bless us po. Okay. Ang Hebreyong salita po, isinusulat yan, puro consonants, walang vowel. Ang rules nila, pagka sila po ay, para magkaroon ng vowel, doon na lang yan sa pagpo-pronounce nila. Sila na yung naglalagay ng vowel sa pronunciation. Pero sa pagsusulat, walang vowel. Puro po consonants. So, wala pong vowel. Yan nga po ang gamit na pangalan, Ama. Yun yung iba daw. Jonas Douglas, God bless din po, Pastor. Ayan. Okay. So, maraming salamat sa ating Panginoon. Okay. So, bukas po, ipagpapatuloy natin. Alamin natin kung ano yung pangalan, yung nag-iisang pangalan ng Diyos na nahayag. Basta't maliwanag po, bagamat gumamit ng maraming pangalan or titulo ang Diyos sa Old Testament, in fact, sa New Testament, meron pa rin ginamit na pangalan dyan, Emmanuel.
No, yung salitang Emmanuel, meaning God with us. So isa pa yan sa pangalang ginamit ng Diyos sa New Testament. Pero nagkaroon na po siya ng permanente. At maging pagdating sa eternity, yun na po ang pangalan na gagamitin niya. So dito po maliwanag, prophecy na yung pangalan ng Diyos makikilala. Hindi po nakilala or kilala na, makikilala. At ang sabi ni Zacarias, ang kanyang pangalan ay isa. Ayan po, ang kanyang pangalan ay isa. So mga kapatid, maraming salamat at humingi po kami ng dispensa doon sa interruption. Kanina kasi nagkaroon ng interruption dahil nga po doon sa di natin malaman, bigla pong naputol yung live broadcast natin. Sige, ang turo ko kanina, akala ko ay sige na, talaga nga okay na, tuloy-tuloy na. Ayun pala ay wala na, no? Praise God. Alright, si Brother Alfred, watching din from Bulan, no? Bulan Sorsogon, from Bulan Church. Under po ni Pastor Randy Rosario. So God bless po mga kapatid at mga kaibigan at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Patuloy lang po tayong magdalanginan sa isa't isa, no? At hindi naman po ako medical expert, pero kung totoo man yung nakita natin sa balita na mayroon na pong tinatawag na nahuli na nag-manufacture ng virus sa Boston University yata yon, nagkaroon ng connivance or sa bansang ganito, ay binanggit po doon kung ano raw yung epektibong makakapagpagaling ng COVID-19. Yung usok galing sa kumukulong tubig, yung nagsusuob ka, ginagawa po namin yan dito sa probinsya mga kapatid. Lalagyan ng asin. Yung iba nga nilalagyan pa yan ng bawang, tapos sasaklob ka ng kumot, no? Tapos yung singaw nun, lalanghapin mo, no? Mainit na tubig, lagyan ng asin. Yung iba nilalagyan niya ng bawang, namamatay daw po yung virus. Wala namang masama kung subukan natin. Amen. Yung kapatid ko, si Brother Carlo, nung nakaraan na siya po ay mayroong kakaibang pakiramdam, ginawa niya po yun. At very effective mga kapatid. I-try natin. At samahan na rin natin ang panalangin. Kasi ang Diyos talaga mga kapatid, may kaparaanan siya. Ito lang ang masasabi ko, sa panahon na kailangan natin ang Diyos. Siya si I am. I am your healer. I am your provider. I am your miracle worker. I am. Meron tayong kapatiran, testimony, short testimony bago ako mag-pray. Si Sister Baby Rule, no? Meron siyang anak. Sila po mahirap lang na pamilya. Meron siyang anak. Ang pangalan ng anak niya, naalala ko, Tibong ang tawag, Tibong kasi yun ang pangalang ipinangalan niya, no? Si Tibong. Ngayon, grabe yung sakit ng tiyan. Wala silang pampa-hospital. Wala silang pampagamot. Nag-pray si Sister Bibi. Lilia Rule po ang kanyang pangalan. Totoo po yan, tinestimony sa akin. Habang siya po ay nagpipray, umiiyak siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ano yung gamot na igagamot ko sa aking anak? Wala akong pera na pampadoktor. Alam niyo po yung Diyos, nangusap sa kanya. Kumuha ka ng mga dahon ng kawayan. Dikdikin mo, pigain mo. Yung katas niyan, ipainom mo sa anak mo. Yun ang sabi ng Diyos sa kanya. Yun ang sabi ng Diyos sa kanya. Sinong medical expert ang magsasabing ganun ang gawin? Pero may Diyos na nagsalita sa kanya. Dikdikin mo, pigain mo yung katas, ipainom mo. Alam niyo po nung ginawa niya yun, hindi ko ito ina-advise na gawin ninyo. Pero yun yung sinabi ng Diyos sa kanya. Kumuha siya ng dahon ng kawayan, dinikdik niya, pinigan niya, pinainom niya sa kanyang anak, parang nagdahilan lang. Gumaling po yung anak niya. So ang Diyos mga kapatid, malay natin, ito yung paraan ng Diyos. Kasi maraming tinatamaan na mahihirap din, walang pampagamot, walang pampatest mga kapatid. So pwedeng subukan. Walang masama kung subukan po yan. Magpakulo ng tubig, lagyan ng asin, no? Tapos magsuklob ka ng kumot, langhapin mo yung singaw niya. Subukan natin, Ang Diyos ang nagpapagaling. Panginoon, maraming salamat sa mga kaibigan at mga kababayan naming nakinig sa programang ito, sumubaybay. Hinihiling ko po na patuloy mo silang i-bless.
patuloy kang magbukas ng kanilang pangunawa. Patuloy din po naming idinadalangin, hindi po kami nagsasawang idalangin ang aming bansa, ang aming mga leader, Panginoon, ang aming barangay, bayan, mga syudad, Panginoon. Patuloy kang kumilos at hawiin, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, ang COVID-19 pandemic na ito, Panginoon, sirain, wasakin, durugin mo, Panginoon. Ito'y magtatapos, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Inaangkin namin ang tagumpay at kagalingan sa mga natinamaan ng sakit na ito, Panginoon. Maging ang mga frontliners, bigyan mo sila ng kalakasan, kalusugan, Panginoon. Amen. Encourage mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng dedication pa, Panginoon, sa kanilang puso upang gampanan ang kanilang tungkulin. Marami pong salamat. Ang kapayapaan nawa ay sumaaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So marami pong salamat sa inyo, mga kapatid, at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord.